Yung tungkol sa komisyon. 3 beses sinabi ni Boss Zhao Hongbo sa victory banquet. Ang 150,000 ay sigurado na. Naniwala ako. Kaya inagahan ko na ang pagkuha ng appointment sa espesyalista para sa operasyon ng nanay ko. Pero pagdating ng araw ng sweldo, 1,500 lang ang natanggap ko. Natulala ako ng 10 minuto. Nang tanungin ko sa accounting, isang salita lang ang isinagot nila na nagpatahimik sa akin. Iyan lang. Kung ayaw mo, magreklamo ka. Sakit, hindi ako magreklamo. Alis ako. Inihagis ko ang resignation letter ko sa mesa. Pagkalipas ng kalahating oras, tumawag sa akin sa Zhao Hongbo. Anong ginagawa mo? Mamayang hapon, 3 truck na ang papasok sa baryo para kumuha ng prutas. Ngayon ka pa magre-resign? Kalmado akong sumagot. Boss Zhao, pakitanong muna sa magaling mong accountant. Kung magkano talaga ang natanggap ko. Tumahimik ang kabilang linya. 3 beses sinabi ni Zhao Hongbo sa victory banquet. Ang proyekto ng Crispy Plum sa Kinyan Village ngayong taon. Ako ang nagpursige at nagstay doon. Ang komisyon kong 150,000 ay sigurado na. Nag-inuman sila sa mesa. Nakaupo ako sa tabi niya. Ang puso ko'y nag-aapoy sa tuwa. Ang 150,000 para sa isang tulad kong galing sa hirap. At mag-isang nakikipagsapalaran sa syudad. Napakalaking halaga nito. Ang una kong naisip, magagamot na ang sinovitis ni nanay. Makapagpapalit na siya ng imported na kasukasuan. Ang matagal na niyang pinapangarap na automated walker. Pwede na ring bilhin. Nareserve ko na nga ang slot sa app ng ospital. Kahit na, naghihintay na lang ako sa araw ng sweldo para bayaran. Naniwala ako kay Zhao Hongbo. Boss siya ng studio. At ang sabi niya ay batas. At saka, yung 20,000 katis ng prutas. Talagang ako ang nagpuyat sa bundok. Pinakain ng lamok sa loob ng 2 buwan para makuha. Nagdala ito ng milyon-milyong presele revenue sa kumpanya. Ang 150,000 na komisyon ay makatarungan. Nakatingin sa akin ang mga kasamahan ko ng may inggit. Binabati na ako in advance. Ang direkta kong supervisor ay pumitik pa sa balikat ko. Nakangiti na halos mawala na ang mata niya. Fangzi, magaling ka. Sa susunod na taon, ipagpapa-apply kita ng taas sahod. Gumiti ako at tumango. Punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Dumating na rin sa wakas ang araw ng sweldo. Nang hapon na June, sinusuri ko ang shipping schedule ng produkto. Nang biglang tumunog ang telepono ko sa mesa, ding. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Text message yon mula sa bangko. Malalim akong huminga. Kinuha ang telepono ng may kaunting panginginig. Hinawi ng daliri ko ang screen. Isang linya ng numero ang bumungad sa aking paningin. 1,500 piso. Nakatingin lang ako sa mga numerong yon, hindi gumagalaw. Baka nagkamali lang ako ng tingin. 1-0, 2-0. Tama, 1,500 nga. Hindi 150,000. Natulala ako ng 10 minuto. Blanko ang isip ko. Ang tunog ng keyboard ng mga kasamahan ko, parang lumalayo sa akin. Hanggang sa otomatikong nag-lock ang screen. Doon lang ako biglang natauhan. Imposible, hindi yan mangyayari. Kinuha ko ang cellphone ko, at mabilis na naglakad papunta sa accounting office. Bukas ang pinto ng accounting office. Si Liu Yan lang, ang partner at accountant. Ang nandoon. Nang makita niya ako, hindi man lang siya tumingin at nagsalita. May kailangan ka. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Ay alayo. Gusto ko lang sanang itanong ang tungkol sa komisyon. Ang natanggap ko lang sa text ay 1,500 piso. Sa wakas, tumingala si Liu Yan. At tiningnan ako. Sa tingin niya may bahid ng bahagyang paghamak. 1,500 piso lang talaga yan. Ang tono niya ay parang natural lang. Agad na umakyat ang dugo sa ulo ko. Pero sabi ni Boss Zhao sa victory party, 150,000 daw. Gumisi si Liu Yan. At ibinaba ang kinakain niyang buto ng pakwan. Ang sinabi ni Boss Zhao ay 150,000. Pero pagkatapos ibawas ang kung ano-anong gastos at lugi, ang netong kita na naipor sa akin ay sapat lang para sa 1,500 pesos. Ang pera ng studio ay dapat kalkulahin ng detalyado. Ang libro lang ang pinaniniwalaan ko, hindi ang tao. Ang gasalitang ito ay walang butas, perpekto. Biglang nanlamig ang dugo ko. Tinitigan ko siya ng marin. Sino ang pumirma sa detalyadong accounting? Gusto kong makita. Isinandal ni Liu Yan ang upuan niya. At ipinag-cruise ang gabraso. Sandali siyang huminto. At nagpakita ng pagkayamot sa mukha. Ito ay panloob na account ng studio. Wala kang karapatang tingnan. Sige na, huwag mo nang abalahin ang trabaho ko dito. Kung ayaw mo niyan, magreklamo ka. Ang huling pangungusap na iyon ay parang isang balde na malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Pinatay nito ang huling pag-asa sa puso ko. At pinatay din ang lahat ng sigla ko. Para sa studio na ito, tiningnan ko ang kanyang mapanlait na mukha. At biglang nanlamig ang puso ko. Ang galit ko ay nawala rin ng walang bakas. Nakaupo ako sa bus terminal. Sa malamig na waiting area. Mahigpit na hawak ang itim na notebook. Dahil sa tawag ni Zhao Hongbo, wala pa akong oras para bumili ng ticket. Binuksan ko ang contact list ko. Huminto ang daliri ko sa pangalan ni Mang Lai ng Kinyan Village. 2 ring lang, sinagot na ang tawag. Ang boses ni Mang Lai, malakas at buo, tipikal ng taga-bundok. Fangzi, tatawagan sana kita. Yung 2 harvester ni Nalao Wang sa kanto ng baryo, nasira sa putikan. Nasaan na kayo ng truck na kukuha ng prutas, para mapaghahanda ko ang lugar. Tinitigan ko ang terminal. Ang ilaw na kumikindat-kindat sa kisam. Mahina ang boses ko.
Pero bawat salita ay tumatama sa puso. Tio Lee, wala ako sa truck at hindi na ako babalik. Malakas ang hangin sa kabilang linya. Natigilan si Mang Lai ng ilang segundo. At biglang bumigat ang tono ng boses niya. Anong nangyari? May problema ba? Madumi ang ginawa ng kumpanya. Tiningnan ko ang isang walang lamang plastik na bote. Sa tabi ng basurahan sa malayo. Yung pinag-usapang komisyon. Niloko nila ako. Magkano ang dinaya nila? 150,000. Ang binigay lang nila sa akin ay 1,500. Ngahayo, nagmura si Mang Lee sa kabilang linya. Fangzi, hindi makatarungan ang mga taga-syudad na yan. Anong balak mong gawin? Ang 3 trailer truck ay nakababa na ng highway. Tio Lee, ang 20,000 kilo ng plum ay nasa cold storage ng Barangay Hall. Kung hindi ako pupunta, walang makakapagkarga. Kung tatawagan ka ni Zhao Hongbo, sabihin mo lang na bulok ang mga prutas. Kahit anong dahilan, hanggat hindi niya ibinabalik ang pera, huwag mong hayaang makakuha siya ng kahit isang plum. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka nagpapakita. Ang daan sa baryo na ito, pangalanan ko itong Fang. Pagkababa ng tawag, nakaramdam ako ng pagod na hindi ko pa nararanasan. Alas 4:30 na noon ng hapon. Sila Wang, ang driver ng trailer truck ni Zhao Hongbo, dapat ay nakarating na sa tanging burol na papasok sa baryo. At tama nga, pagkalipas ng 5 minuto, ang tawag ni Zhao Hongbo ay pumasok muli na parang hudyat ng kamatayan. Hindi ko pinutol, sinagot ko lang. Inilagay ko ang telepono sa mahabang upuan. Fang Yuan. Fang Yuan, nang namo. Binabarahan ni Mang Lee ang pasukan ng baryo. Sabi niya kung wala ang pirma mo, walang sinuman ang makakapasok sa bodega. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Hindi ako nagsalita, pinakinggan ko lang ang pagngangalit niya sa kabilang linya. Magsalita ka. Nagpapanggap kang patay, di ba? Nasa akin ang kontrata. Ari yan sa kumpanya. Pag nanakaw yan sa trabaho, illegal yan. Gumisi lang ako at nagsalita sa telepono. Boss Zhao, pangalan mo ang nakapirma sa kontrata, pero ang prutas ay nasa lupain nila. Si Mang Lee lang ang kinikilala, hindi ang selyo. Dapat masalam mo yan kaysa sa akin. Kung sa tingin mo, sayo yang mga paninda. Sige, magsumbong ka sa pulis. Tingnan natin kung sino ang pakikinggan ng pulis sa bundok. Ikaw ba o si Mang Lee? Ikaw, Nainis na hindi makapagsalita si Zhao Hongbo. ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na, kukunin ko lang ang nararapat sa akin. Kung kulang ng kahit 1 sentimo, ang 20,000 kilong crispy plum na yan, ay mabubulok lang sa cold storage. Pinatay ko ang tawag at sinilent ang telepono. Kuya, pakiusap naman po. May 30,000 order na naghihintay ipadala. Pakiusap naman po. Huwet ng sasakyan, kailangan pang ayusin. Gaano katagal ayusin yan? Depende sa mood ko. Siguro 1 oras. Siguro 3 araw. Kung maantala ang oras, kaya mo bang bayaran ang pinsala? Ang kalsadang ito ay gawa ng mga taga-baryo. Malaki ang problema sa mga financial records ng kumpanya. Ang shipment na ito ay sangkot sa illegal na pagkuha ng ari-arian. Kailangan nating makipagtulungan sa investigasyon. Mang Lee, nagbibiro ka ba? Bumibili lang kami ng mga plum dito. Kung wala si Fang Yuan, hindi namin ibebenta ang mga plum na ito. Sa loob ng 2 buwan, para sa nayon, 3 pares ng sapatos ang kanyang naputpot. Kung sinaktan siya, hindi kami matatahimik. At kung hindi kami tahimik, hindi kayo makakadaan. Hindi makakapasok si Boss Zhao, maliban kung makita niya si Fang Yuan. Kung may umakyat sa pilit, ibabaliktad namin ang sasakyan. Kung may umakyat sa pilit, ibabaliktad namin ang sasakyan. Kuya, hayaan mo na si Fang Yuan. May stock din doon sa Shripo Village. Umalis ka. Lahat ng iyon ay mga sirang produkto. Ang ibinebenta natin ay mga premium na prutas. Iyon ay 30,000 order. 30,000 order. E di bigyan mo si Fang Yuan ng pera. Kumpletuhin ang 148,500. Hindi ako naniniwala. Hindi ako makakapasok kung wala ang Fang Yuan na yon. Kontakin si Lao Hei. Dalahin ang mga tao para magkita. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto ng mga probinsyano na ito. Fang Zi, galit na galit ang lintik na Zhao Hongbo na yon. Sabi niya, dadalhin niya ang kanyang mga tao para pilitin makapasok. Tio, matigas pa ang buto-buto kong ito. Baka kumuha siya ng sirang prutas sa Shripo Village. Hindi kami magkasundo ng broker doon. Hayaan mo siyang pumunta. Basta walang pera. Hindi talaga pwedeng bumigay. Kapag naglakas loob siyang gamitin ang mga prutas ng Shripo Village, tapos na ang tindahan niya. Balak kong umuwi sa probinsya, pero nagbago ang isip ko. Nagsisimula pa lang ang laban na to.
Kailangan kong pumunta sa lugar para tuluyan ng tapusin sa Zhao Hongbo. Fang Zi, kanina ay nagulantang lang siya. Hindi siya nag-isip bago magsalita. Sana huwag mong isapuso. Ang babaeng yang si Liu Yan. Sinampal ko na siya ng 2 beses. Pinaupo ko na para mag-isip-isip. Tungkol sa komisyon. Balik tayo sa opisina para mapag-usapan ng maayos. Hawakan mo muna itong 5,000 para pakalmahin ka. Kulang ba kayo sa pera para sa pagpapa-ospital ng nanay mo? Kunin mo muna yan. Hindi ako sumagot. Basta hayaan mong palayasin ni Mang Li ang tulay. Ang natitirang pera ay espesyal na aprobahan bukas. Kung hindi matuloy ang order na to, kapatid, ang sweldo ng mga kasama mo, wala ring pagkakakitaan. Hindi ito pagpapakita ng sinseridad, kundi isang pain. Kung tatanggapin ko yan, magbabago ang lahat. Boss Zhao, ang bayad sa operasyon ng nanay ko ay 150,000, hindi 5,000. Zhao Hongbo. Huwag kang magtaas ng presyo ng biglaan. Wala namang patakaran na kukunin ang buong bayad kung hindi pa tapos ang trabaho. Naani na ang mga prutas. Puno na ang cold storage. Tapos na ang trabaho ko. Ngayon, ang sasakyan mo ang hindi makapasok. Hindi dahil hindi ko napalago ang mga prutas. Kailangan mo pa ring makipagtulungan sa pagpapadala. Yan ay kagamento ng kumpanya. Kung walang bayad. Collective property yan ng mga residente ng baryo. Boss Zhao, ang panloloko ng walang puhunan. Hindi yan obra dito sa Kinyan Village. Si Mang Li ay pera lang ang kinikilala, hindi ang mga pangako mo. Sige, matigas ka. Ililipat ko sa iyo ngayon ang 50,000. Papasukin mo ang sasakyan nila Wang para magkarga. Ang natitirang 100,000 ay babayaran pagdating sa bodega. Ang 100,000, ilipat mo na sa account ko ngayon. Ang natitirang 50,000 kapag nakapasok na ang sasakyan sa baryo, saka ko pa lang sasabihan si Mang Li. Nagnanakaw ka ba ng bangko? Wala akong ganoong kalaking cash flow sa account ko. Si Liu Yan, wala ba siyang emergency fund? Kung talagang wala, ang Land Rover mo, isang lamo na lang kay Wang Dahuzi sa kabilang kanto. Fang Yuan, magtira ka naman ng kaunti. Gusto mo ba akong itulak sa bingit ng kapahamakan? Si Ate Liu ang unang nagturo sa akin kung paano magtira ng kaunti. Ang 1,500 pesos na yan ang nagtapos sa ating ugnayan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, madilim na sa labas, mahirap lakarin ang daan sa bundok sa gabi. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa pulis? Pangingikil yan. Mabuti kung magsumbong ka, para imbestigahan ng pulisya. Ang kulang na sukat ng QU pair, at ang remote-controlled magnet sa ilalim ng weighing scale. Maganda ang anggulo ng pagkakakuha ko ng litreto. Fang Yuan, nangahas kang paglaruan ako. Ang litretong yon ang huling baraha ko. Naghihintay lang akong magwala siya para gamitin. Ang 150,000, walang bawas. Kung hindi pumasok ang pera bago mag-negatibo 5 EM, pumunta ka na para kunin ang mga bulok na prutas. Yung trader sa Shripo Village, tinanong ako kanina, kung gusto kong ibenta sa'yo lahat ng bulok na plum. Nakikipag-ugnayan na sa kanya si Ate Liu. Nangahas ang babaeng yon na pumunta sa Shripo Village. Fang Zi, dito. Hindi pa naglalabas ng pera ang hayop na si Zhao. Inaantay niya si Liu Yan para iligtas siya. Kukunin ni Liu Yan ang pinahinog na prutas na 50 sentimos kada kilo. Shripo Village. Hahaha. Bagong gamot lang ang lugar na yon kahapon. Mabubulok yan sa makalawa. Kung nangahas si Zhao na ipadala ang batch na yon, sigurado akong malulugi siya. Daliw, sapat ba ang dala mong pera? 200,000. Fang Zi, itong batch ng Kinyan Crispy Plum. Kuha na ito ng kuya mo. Pero hindi pwedeng direkta ibigay kay Mang Li ang pera. Kailangan makita mismo ni Zhao Hongbo kung paano napunta ang perang yan sa bulsa natin. Hihe, mas tuso ka pa sa lobo. Sige, puntahan muna natin ang tulay para manood ng palabas. Ang pinakamahirap na desisyon ang ginagawa niya ngayon. Kung bibili ba siya ng kapayapaan o bibili ng isang ticking time bomb. Sa sobrang kasakiman niya, siguradong ang huli ang pipiliin niya. Dahil gusto nilang maglaro ng patayan. Gagawin kong mas malaki ang apoy na yan. Daliw, wala bang ibang tao sa tabi mo? Si Boss Zhao, kasama ang hipag niya, dumating sa teritoryo ko. Hindi mo talaga mahuhulaan kung anong ginagawa ng dalawang yan. Ilalagay ko ang cellphone ko sa manibela ng sasakyan.
Ikaw na mismo ang makining. Kuya, ano pa ang pinag-isipan mo? Ito na ang kunin natin. 5 sentimo kada libra. 20,000 libra, 1,000 piso lang. Hindi ba mas maganda to kaysa sa 150,000 ni Fang Yuan? Bulag ka ba? Ang mga plum na yan malambot na kapag hinawakan. Ang mga nasa ilalim na basket, umaasim na. Ito ba ang prutas? Ito ay lason. Gaano ba kahalaga kung lason o hindi? 8 oras na lang bago ang deadline ng pagkapadala ng platform. Kung walang tracking number online, direktang magiging zero ang deposit. Direktang isasa ang tindahan. Kaya mo bang bayaan ang lugi? Kung ipadala ang bulok na prutas, hindi na magreklamo ang customer. Sinisira mo ang pangalan ko. Ang after sales, pwedeng ipagpaliban. Pwedeng ipasa-pasa. Kung 3 araw na nakaimbak sa delivery truck ang prutas, at nabulok, hindi kasalanan ng logistics yan. Magbigay lang tayo ng 2 pisong discount coupon bilang kapalit. Parang patay na baboy na hindi natakot sa mainit na tubig. Sa pinakamasama, refund na lang. Basta pumasok ang order number sa sistema. Ligtas na ang buhay. Hindi mo ba maintindihan ang kalkulasyon na yan? Boss Zhao at Liu, tama ang sinasabi nyo. Ang prutas, kahapon lang sinprayan ng ethylene para maganda sa kamera. Kapag nakabalot na sa karton, Sino ang makakaalam kung ano ang nasa loob? kung ayaw nyo, dadalhin ko na lang sa bayan para gawing jam o steamed fruit. Lawang, hindi pa tapos ang tulay sa Kinyan Village. Si Mang Li may dalang panungkit. Nakabantay sa tabi ng traktor. Huwag na ang trailer. Kahit aso, hindi makakapasok. Ikarga na. Ang galing mo, Boss Zhao. Kung gayon, magbayaran na tayo. Ang 10,000, hindi pwedeng utang. Cash lang. Liu Yan, mag-transfer ka. Bakit ako ang magta-transfer? Karga yan ng kumpanya. Bakit sa personal account ko dadaan? Wala ni 1 sentimo ang kumpanya ngayon. Kung hindi ikaw ang magpapahiram, sino? Hindi ba't ikaw ang nagbigay ng ideya para sa gulong ito? Kung hindi ka magpapahiram, lahat tayo mamamatay dito ngayon. 20,000 na lang ang natira sa ipon ko. Huwag nang marami pang salita, iskan mo na. Nakakuha ng 10,000 sa WeChat. Mga kapatid, bilisan natin. Ilagay lahat sa light truck. Isiksik na rin yung maasim. Basta't nakasara ang karton, hindi naman kita. Hahaha, kalbo, salama. Lilibre kita ng inumin mamaya. Fangzi, tama nga ang hula mo. Sinasadya ni Zhao na isubo ang lead niya sa gilingan. Ang hinog na prutas na 50 sentimos at mainit na logistic. Pagsapit ng makalawa, darating na ang unang batch sa lungsod. Ang tindahan ni Zhao Hongbo ay tuluyang mawawala sa makalawa. Hindi ba tayo pupunta sa tulay ngayon para manood? Sa Kinyan Village, sa TM Building. Nakapalamig pa ang 20,000 katis ng Kinyan Crispy Plum. Kung ayaw ni Zhao Hongbo, kukunin natin. Akala ni Zhao Hongbo na nakakuha siya ng libreng pasaporte sa kamatayan. Hindi niya alam. Kapag naipasok na ang tracking number sa sistema, tuluyan nang nakasara ang daan niya sa commerce. Tio Lee, dagdag na 1 gabi sa cold storage. Malaki ang babayaran sa kuryente. Sa Zhao Hongbo, kukuha ng gabulok na prutas. Hindi na yan babalik. Fangzi, kung mabulok ang mga prutas sa kamay natin, tapos na ang pagiging pinuno ko. Sabihin mo ang totoo, Boss Daliw. Ang presyo na ito, magiging maayos ba tayo? Fangzi, may problema. Nagwawala si Boss Zhao sa grupo. Nagpadala siya ng mga bagong karga sa Sinshuo, Kuigao, Nilamon ang Humingi. bayad sa kargamento. Humingi ng malaking kickback. Ang sales agent na si Fang Yuan, trader. Nilamon ang bayad sa kargamento. Humingi ng malaking Nakipagsabuatan sa mga kickback. magsasaka. Nakipagsabuatan sa Nila mga mo ng magsasaka. bayad sa kargamento. Humingi ng malaking kickback. Huwag kayong magpapaloko. Fang Yuan, umalis ka sa Guguangtu. Fang Yuan, umalis ka sa Guguangtu. Puro kalokohan. Fang Yuan, umalis ka sa Guguangtu. Walang binigay na paunang bayad. Sa halip, may utang pa sa atin na 10,000 para sa warehouse fee. Gusto niya tayong patayin. Fangzi, lumaki na ang gulo. Kung talagang gustong sirain ka ni Boss Zhao, malaki rin ang pressure ko sa pagkuha ng paninda. Daliw, naniniwala ka sa mga basura niyang sinasabi? Mang Lei. Daliw, tingnan niyo itong litreto. Ito ang remote control magnetic 8-line scale. Kaya pala noong nakaraang taon, nang bumili kami ng peras, 2,500 lang ang natira sa timbangan. Zhao Hongbo.
Sa mundo ng mga fruit merchant, ang pandaraya sa timbangan ay malaking kasalanan. Kapag napatunayan, kaya siyang lamunin ng buo ng mga kasamahan niya. Fang Zi, may inihanda ka na pala noong nakaraang taon. Gusto niya akong sirain. Kaya ako na ang mauna. Tahimik ng isang buong minuto. Walang nangahas mag-react. Kami ay ako Yung ikaw. relo ni Boss Hao, sa'yo yun, di ba? Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Bawiin mo yan agad. Peke ang litratong yan. Sinusira mo ako. May 3 gasgas sa strap ng relo mo. Perehong-pereho sa nasa pulso mo. Nasa bulsa ko pa rin ang magnet. Gusto mo bang tingnan? Ano ba talaga ang gusto mo? Ibibigay ko na ang 150,000. Ita-transfer ko na ngayon. Huli na. Boss Hao. Sa halip na mag-alala sa litrato, mas mabuting alalahanin mo ang tindahan mo bukas. Daliw, pag-usapan pa ba natin ang presyo? Anong pag-uusapan? Kukunin ko na sa 1.15 bawat kilo. Cash, Fang Zi. Ang lahat ng tubo ay sa iyo bilang komisyon. Tio Lee, buksan na ang bodega at magkarga. Tio Lee, 20,000 na down payment. Kapag nakarga ng prutas, babayaran agad ang balanse. Fang Zi, magtatagumpay ba talaga yan? Ang kinukuha ni Zhao Hongbo ay bulok na prutas. Hindi siya baliw. Alam niyang hindi siya makakakuha ng magandang kalidad kung hindi ibebenta kay Daleo. Sa makalawa, puno na ang logistics. Ang mga plum na ito ay magiging pataba lang. Jiangoo, ilipat mo ang sirang traktor para makapasok ang sasakyan ni Boss Daliu. Ay 8,676. Mang Lee, kami ang nag-reserve ng mga kalakal na yan. Nasaan ang down payment? Nasaan ang kontrata? Nababayaran na ba ang bayad sa bodega? Fang Yuan, empleyado ka pa ba ng kumpanya? Pag nanakaw na yan sa sariling kumpanya, Naisumite ko ang resignation ko 3:00 pa kanina. Walang selyo ng kumpanya ang kasunduan. Intent letter lang yan. Ayaw bayaran ni Boss Hao ang pinaghirapan ko. Kaya wala nang pinagkaiba yang intent letter na yan sa basurang papel. Tatawagan ko si Boss Zhao. Sabay sabihin ko sa kanya, binili ko sa halagang 1.15 bawat isa. Cash on hand. Walang kulang sa timbang. kuya, pakiusap. Pigilan mo si Daliu. Ang 150,000, ibibigay ko bukas, gagawa ako ng paraan. 2 oras na ang nakalipas ng nangako ka rin. Yung 5,000? Kasi tingin mo ako ay sakit sa industriya? Nataranta lang ako. I'll rectify ko agad. Huwag na. Kumalat na ang litrato mo sa buong bayan. Boss Hao, sana maganda ang tulog mo ngayong gabi. Ikaw talaga, Fang Zi. Ang perang inilabas ng tulad ni Daliu ay mainit. Ang pagkuha sa kargamento niya ay para matuto siya. Sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay pwedeng basta-basta lokohin. Tio Lee, mas bilisan pa. Hilahin natin bago magdilim. Ngayong gabi, ililibre ko ng inuman ang buong nayon. Zhao Hongbo, ipapaalam ko sa iyo. Ang 1,500 pesos na ito, napakalaking aral ang kapalit. Zhao Hongbo, huwag kang humarang sa daan. Ikaw ba ang nagpagawa ng kalsadang yan? Fang Yuan, ibaba mo na ang mga karga. Baka magkaayos pa tayo. Boss Hao, ang mga prutas na ito ay kay Daliu, hindi sa Juliang Yukuan. Cash ang bayad. Saksi ang buong nayon. Mahal nga ang Land Rover mo. Pero ang pagharang mo rito ay pagharang sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hahaha, kabuhayan. Kumakain ka sa kumpanya. Pero sinisira mo ang kumpanya. Ibinenta mo ang mga produkto ko sa kalaban ko. Tapos sasabihin mo sa akin ang tungkol sa kabuhayan. Fang Yuan, ito ay pag-abuso sa posisyon. Isang tawag ko lang. Ipapakulong na kita. Boss Hao, may formal ba tayong kontrata sa trabaho? May selyo ba ng kumpanya ang kasunduan sa komisyon? Wala.
sa mata ng batas. Isa lang akong ahente na tumutulong kay Mang Lee magbenta ng mga plum. Tungkol naman sa kargamento na ito. Sabi ni Mang Lee sa kanya ito. Pumapayag ka ba? Sino ang nagsabing sa kanya yan? Zhao, 2 araw nang nakaparada ang 3 malalaking truck mo, pero ni isang plum, wala kang nakita. Wala ka pang binabayarang down payment. Bakit mo sasabihing sa iyo yan? Boss Daliw, ang down payment ay pumasok na sa account ng barangay nitong hapon. Ang balanse ay nasa loob ng bag na yan. Nais mo bang magnakaw ng harapan? Kapitan Lee, huwag kang magpabula sa batang yan. Naglalagay lang siya sa bulsa niya. Sinira niya ang pangmatagalang kooperasyon natin. He. Pangmatagalang kooperasyon. Mang Zhao, huwag na nating pag-usapan ang pangmatagalan. Pag-usapan natin ang nakaraang taon. Ang QU Pier noong nakaraang taon. Ang magnet na dinidikit mo sa ilalim ng weighing scale mo. Ilang kilo ang nalinlang mo. Sinabi na ni Fang Zi ng malinaw. Ang ganitong klase ng kalakal na nagnanakaw sa pawis ng mga magsasaka. Hindi tayo karapat-dapat doon. Fang Yuan, baliw ka. Boss Hao, mababa ang chassis ng Land Rover mo. Paano kung makalmot ng traktora? Masyadong mahal ang pagkumpuni. Mang Zhao, yurong mo ang sasakyan. Huwag mo akong pilitin na banggain yan. Kung madelay ang schedule, ang lahat ng pagkalugi ay sa iyo. Liuyan, nagkakagulo ako dito sa tulay. Bilisan mo, ano yon? Kuya, may malaking problema. Ang unang batch ng Same City Express delivery ay natanggap na ng mga customer. Mayroon ng mahigit 20 reklamo na bumuhos. Ang daming video na pinost. Nabulok daw ang mga plum at naging itim na tubig. Sabi pa nila, nagbebenta tayo ng nakalalasong prutas. Direkta na nilang sinaa ang tindahan natin kanina. Ang 500,000 na deposit, nawala na. Boss Hao, yung prutas na pinahinog galing Shipo Village. Hindi lang bulok, mag-ferment pa yan. Hindi na may liligtas ang tindahan. Impossible. Hindi ganoon kabilis. Para siyang basahan, na tuluyang iniwan ng panahon. Magbabayad na ako sa City Hospital para sa operasyon. Ang bangungot ni Zhao Hongbo, nagsisimula pa lang. Liuyan, nasaan si Zhao Hongbo? Sabihin mo, lumabas siya. Manager Liu. Si Boss Zhao po, pumunta sa probinsya. Pumunta. Ano ng klaseng nakalalasong prutas ang pinadala nyo? Ha? Pagkasara ng mga kahon. Parang septic tank ang loob. Ngayong hapon, 30,000 order ang dumating sa sorting center. Pagsalubong sa security scanner, sumabog lahat. Ang lumabas na itim na tubig. Sinira ang automatic sorting belt. Namin. Wala kaming kinalaman dyan. Masama ang mga prutas sa magsasaka. Impossible. Nagsumbong na sa pulis ang customer. Sabi, sumakit ang tiyan niya. Ngayon, libu-libong normal na package sa branch. Ay naamoy na ang asim at bulok. Milyon-milyong ang lugi. Ngayon, kung hindi makakapaglabas ng 100,000 para sa bayad sa paglilinis. At security deposit. Huwag na kayong magtrabaho sa studio na ito. Mga kapatid, buhatin nyo na. Hoy, nagnanakaw kayo ah. Kayo ba ang Juliang Yutsuan? Galing ako sa Risk Control Department ng platform. Dahil sa daming reklamo sa malubhang pandaraya sa inyong tindahan, tuluyan ng hinarang ang platform ang inyong tindahan. Ang 500,000 na security deposit ay ibabawas para sa kabayaran ng mga customer. Kasabay nito, ipapasa namin sa LOCA na Market Supervision Bureau ang mga ebidensya na nagbebenta kayong nakalalasong pagkain. Hindi ito pwedeng ipagpatuloy. Bakit mo kinukuha yung bag? Kinuha mo ang pera sa safety box. Apos na ang kumpanya ng kuya mo. Nagsumbong na ang platform. Si Fang Tong din, naniningil na ng utang. Ang pera na to, para na sa akin bilang severance pay. Umabono pa ako ng 1,000,000 para sa stock. Ibalik mo ang pera. Pera yan para ipuhunan ko ulit. Wala kang babangon, ano ka ba? Hindi ka na makakabangon habang buhay. Asalanan mo yan dahil ayaw mong bayaran si Fang Yuan ng 150,000. Kung hindi ka lang ganid, bakit ka pabibili ng bulok na prutas sa Shipo Village? Bagay lang sa'yo. Kinagagalit ko to.
Fang Zi, 20,000 katis ng plum, 1 piso at 15 bawat isa. Kasama na ang bayad sa tubig, kuryente at paggamit ng cold storage ng village. Lahat ng to, bilangin mo. Ang pera na to ay may amoy, na parang galing sa factory ng pera. Hindi amoy pera ni Zhao Hongbo. At hindi rin amoy bulok ng Shipo Village. Tio Li, ang 10,000 na yan ay para sa village. Ingatan nyo po. Fang Zi, pera to, kinuha natin to ng may dangal. Kung hindi dahil sayo, bulok na sana ang mga prutas na to at ipinapakain na sa baboy. Ang natitirang 153,000 ay sayo. Hindi ka lolokohin ni Kuya Fang Zi. Ang kinuha sayo ni Old Zhao, binayaran na namin dito. Magsama tayo simula ngayon. Kami na ang maghahari sa mga orchard dito sa county. Tinitigan ko ang tumpok ng pera. Para sa 150K na to, nagtiyaga ako sa bundok ng 60 araw. 3 layer ng balat ko ang nasunog sa araw. Ngayon, malinis silang nakalatag sa harap ko. Ang 3,000 ay kukunin ko. Dahil pinaghirapan ko yon. Ang 150K na to ang komisyon. Ang 150,000 na ito ay ang komisyon na nararapat sa akin. Daliw, simula ngayon, negosyo lang ang pag-usapan natin. Walang partnership. Ayoko na ng ganitong kapatiran. Sige, magaling ka nga sa pera. Pero mahirap ka pakisamahan. Sige, sundin natin yan. Fang Yuan, ang lupit mo. Gusto mo akong tuluyang pabagsakin, ano? Fang Yuan, bumalik ka, bibigyan kita ng 200,000. Basta sabihin mo lang sa platform na ikaw ang nagpalit ng mga produkto nang walang paalam. Maawa ka, Fang Zi. Fang Yuan, patayin mo na lang ako. Tumakas si Luyan kasama ang pera. Kakalabas ko lang mula sa kumpanya kasama ang mga pulis. Yung 150,000 mo, naisip ko talagang ibigay sa'yo. Boss Zhao, huli na ang lahat. Ang 150,000 na yan. Nakuha ko na kay Mang Li. Yung 1,500 mo, itabi mo na lang. Pambili ng gamot sa high blood pressure. Kuya Fang, handa na ang sasakyan. Saan po tayo? Sa City Hospital, bayaran ang operasyon. Orthoptics Department, bed 37. 100,000 ang deposito sa operasyon. Kuya Fang. Ikaw nga. Kamusta na si Zhao Hongbo? Bagsak na, totally bagsak na. Yung gaplom mula sa Shipo Village. Nabulok bago pa man dumating sa customer. Kinuha ng Fangtong Network ang natitirang 20,000 order. Pinilit pa si Boss Zhao na bayaran ang sorting fee. Isinara ng platform ang tindahan niya. Ang 500,000 na deposit, ni 5 walang naibalik. Si Boss Zhao, kahapon sa opisina, nag-away sila ni Liu Yan. Kinuha ni Liu Yan ang huling 20,000 at tumakas. Nagka-brain hemorrhage siya agad. Nababayaran ba ang gamot niya? Gamot? Wala. Ang Land Rover niya, kinuha ni Dahuzi bilang pambayad sa utang. Gayon, wala na siyang pambili kahit ng check valve. Kuya Fang, ang lupit mo talaga. Kung hindi ka umalis, baka ikaw pa ang sinisi sa lahat ng ito. Siya ang pumili ng daan niya. Siya rin ang kumuha ng mga prutas. Malinis ang pagkakakuha ko sa perang ito. Fang Zi, talaga bang ibinigay sa iyo ni Boss Zhao ang buong 150,000? Hindi tayo dapat tumanggap ng perang galing sa masama, anak. Ma, pinaghirapan ko ito. Bawat sentimo, pinagpawisan ko. Pagkatapos ng operasyon mo, uwi tayo sa probinsya. Ipasyal kita sa bundok. Sa mundong ito, ang prutas na may integridad ay kumikita. Ang taong may konsensya ay nabubuhay. Ang magnet ni Zhao Hongbo na pandaya sa timbangan. Kayang nakawin ang timbang ng iba. Pero hindi nito kayang iligtas ang sarili niyang buhay. Naghihintay pa ang susunod na prutasan sa akin.